po ay usapin ng pagpapatakedown o mabagal na pagpapatakedown ng mga post na ginagamit daw po mga kababayan sa character assassination. At ang mga pumuna daw po niyan ay sina Senator Raffy Tulfo at Senator Robin Hood Padilla. Ang nakakatawa nga lang dito mga kababayan, pinuna ni Senator Robin Hood Padilla yung character assassination. Pero minsan niyang ginanon si Atty. Clark Castro. Di ba? Doon po sa isang interpellation mga kababayan niya dyan po sa Senado. Plenary session pala, sorry. Doon po sa isang plenary session na inatinand ni Senator Robin Hood Padilla dyan po sa Senado. So ngayon ito mga kababayan, pakinggan muna natin itong nakita nating balita galing po sa News 5. I-play na po natin. Napapanood nga po talaga itong hearing na ito. Thank you for this hearing. Dahil recently, lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima niyan. Siguro some of the senators as well. Nakapost doon yung muka ng victim and then nalagay doon yung kinukote siya na kahit hindi naman talaga niya sinabi yun. At ang masaklap pa, meron ng tinatawag na AI na magsasalita yung victim. Pero yung pero yung 250K to 300, hindi po fake news po yun Hindi po fake news po yun At may sinasabi na wala naman talagang katotohanan. I think what's important here dito is paano matitake down yan for now habang wala pa tayong batas, matitake down yan agad-agad kasi kuminsan tumatagal umaabot pa ng 1 linggo, mabagal mag-take down ng TikTok, Facebook, YouTube, and then kalat na ni-repost sa iba't ibang mga platform bago pa ma-take down, kawawa naman yung victim. Yun po siguro for now, yung muna yung opening statement ko, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Siguro po bago po magkaroon ng presentasyon ng ating mga resource speakers at mga panauhin pantangal, maganda po yung unang tinanong muna. At alam ko po na lahat ay gustong makarinig kung ano po ang sagot doon na sinang-ayunan po ng aming Ginoong Pangulo. Paano po kaagad siya matatanggal? Pwede po na tayo munang tumalon doon bago po ako tumanggap ng inyong mga statement. Yung po ang ating mga challenges ngayon, yung immediate na takedown. Tayo po ay dumadaan po sa proseso kung saan po yung complainant ay pupunta po sa opisina po natin at magpa-file po ng complaint. At tayo po ay gagawa po ng sulat papunta po sa kinakulan kung ito po ay sa Facebook, kung ito po ay sa Twitter for immediate. For example po sa Facebook, meron lang pong immediate. Saka Senator Robin Hood Padilla, dapat tinitingnan mo din yung mga vlogger ni Digong. Diba? Yung mga sumusuporta kay Sara Duterte na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang nakakapagtaka kasi mga kababayan dito, ngayon lang nila pinag-uusapan itong laganap. Itong laganap daw na fake news, itong mga pagpapatake daw na mga post daw na ginagamit, pang character assassination, samantalang noong mga panahon na yung mga mismong kaalyado ni Robin Padilla ang talagang todo-todong manira kay Presidente, gamit-gamit yung peking video, hindi man lang po mga kababayan nagsalita itong si Senator Robin Hood Padilla. At hindi man lang sinabi doon sa mga mismong nasa sa likod niyon na mga malalapit sa kanila na tigil-tigilan yon at peke yung ipinapakalat nilang video. Bakit ngayon lang nag-iingay itong mga ito kung kailan pumutok mga kababayan ng issue nung kay Madriaga? Diba? Hindi naman kasi pang character assassination yung mga ibinulgar mga kababayan ni Madriaga laban po dito kay Sara Duterte. Yun po ay may basihan at may ebidensya mga kababayan. Diba? Ituloy pa natin. Immediate sila na mga for takedown kapag ito po ay threat to national security, terrorism, tsaka yung po sa mga protection sa ating kababaihan at mga kabataan. Yun po immediately nagagawa. Isa po na nakikita namin. Sorry po sir, gaano po yung ka-immediate? Tanong ko lang po, gaano? 24 hours po na ano po nila po yan, na-actionan po kagad nila. At kinikilala naman nila ang ating opisina kapag tayo po ay nagko-coordinate sa kanila. At ang isa rin po na nakikita naming malaking challenge po is yung ating Facebook and Twitter, yung dati pong Twitter. Pag ito po ay based sa Amerika, wala ho silang mga libel, mga nakaso. So yung kanilang treatment, kahit ito po ay nangyayari sa Pilipinas, hindi po nila kinukonsider. Dahil tayo po mayroon po tayong
ng libel, sa kanila po wala. Kaya ito po ay dadaan sa proseso, kaya hindi po ito nakakapag-take down kagad. Yes, sir. Ang Tama. concern po ni Senator Raffy at ni SP po, yung ma-take down po kagad eh. Meron lang pong pinipili pala. Tama po, Mr. Chair, yung mga nabanggit ko po, ito po immediately na take down nila. Pero yung mga kaso po, just in case po yung libel, ito po ay kagaya po sa kanila, sa Amerika, wala pong libel case. So, ang treatment din nila doon sa kanilang platform, kahit ito po ay nasa ibang bansa, ay hindi kagaya po ng treatment natin dito dahil tayo po merong kaso doon sa libel. Mm. Eh po, ang PNP pala, meron na po kayong authority na magsabi sa Facebook o Request take po, down. sir. Request po, ating opisina, nagre-request po tayo for takedown for these matters, especially yung terrorism, rights po ng children and women, and yung ating po nabanto yung threat sa national security. eh, yung character assassination po kaya. Yun Katulad po yung ng pinagdadaanan na matagal pong mga past few weeks talagang si SP po talaga ang kinaracter assassination. tama po na Mr. Chair. Opo. Ah. Yun po ba? Bakit hindi mo tanungin yung mga vlogger ni Digong? Diba? Lang kakasimple lang ng sagot dyan, mga kababayan. Sino po ba ang nagka-character assassination kay Tito Sen? Diba? Sino po ba ang tumitira kay Tito Sen? Di ba mga vlogger ni Digong? Yung iba pa nga tinatawag nila na tuta daw ni Romualdez etong si Tito Sen. Di ba mga malalapit ba kababayan or mga malalapit sa kaalyado ni Senator Robin Hood Padilla yung nagka-character assassination kay Tito Sen? Bakit hindi mo tanongin Senator Robin yung mga banatae? Diba? At yung iba mga vlogger ni Digong dyan. Yan yung mga matitinding mag-character assassination kay Tito Sen. Anyway, tuloy pa natin. Hindi po ba yung threat din sa national Opo. security dahil number 3 po sa posisyon sa ating bayan yun. Una, Presidente, Vice President, susunod ng Senate President. Hindi po ba yun, sir, kasama doon sa security threat? At tayo po kasi nagre-request lang po sa kanila, so sila rin po talaga ang Tsaka ito Senator Robin Padilla, dapat ito i-report mo din eh. Wait lang mga kababayan ha. Ito, pakinggan nyo. Dapat itong inire-report. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Character assassination yan. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mo bang ipa-take down itong interview na yan ni Sara Duterte? Kasi character assassination po yan. Pinaratangan niya yung Office of the President na kidnapping ng mga bata sa Turkey. Diba mga kababayan? Yan talaga. Character assassination po yan. Ngayon, natuloy pa natin ito kay Senator Robin Padilla. ang nasusunod doon sa kanilang platform, no? Doon sa kanilang community standards na tinatawag. Pwedeng idagdag doon? Sila po ang naglagay lang noon? Sila po ang naglagay? Nasa kanila po yung yung community standards na ganun po, sir. Yun po yung kanila nagiging basis for that immediate Okay po. takedown. Yung mga bagay naman po na wala doon, ito po yung dumadaan talaga sa proseso. Nagko-complain po sa atin sa opisina, pinaprocess po natin yung mga legal action na yun. Kagaya po nagwa-warrant po tayo for disclosure ng computer data, warrant to search and seize and examine computer data. So lahat po yun dadaan sa korte kaya dumatagal po. Opo, ang concern lang po talaga, sir, yung ma-take down kagad eh. Yung pong kaso talaga, nako, matagal yan, sir. Ako lang yata ang may record na pinakamabilis na kulong sa Pilipinas. Opo. Tanungin ko po sa ibang gobyerno, Department of Justice. Opo. Ano naman kinalaman nung ano naman kinalaman ng pagkakakulong niya mga kababayan? Tanong ko lang po. Sa fake Pwede po news. bang isama doon? Sabihin sa Facebook o kahit anong social media platform na isama din yung character assassination? Mr. Chair, good morning po. Doon po kasi operation ng kanilang community standards, sila po kasi talaga yung nagsaset nun. Right now, hindi pa po natin silang pwedeng puwersahin na sabihin sa kanila kung ano yung kailangan naman ng community standards. Tama. Ang ano lang po kasi ngayon, ang Consuelo, Kasi ganito yan, baka hindi lang alam ni Senator Robin Padilla. Ang YouTube po kasi, ang Facebook, ang TikTok, may mga kanika-nila po yan na community guidelines, mga kababayan. Kapag ka ikaw ay lumabag sa community guidelines, meron ka mga violation na matatanggap. Meron ka mga violation na matatanggap. Ewan ko ba, may mga abogado naman si Senator Robin Padilla, dapat nagtatanong din siya. Kasi may mga kanya-kanya po, mga kababayan, na community guidelines, ang YouTube, ang Facebook, at ang TikTok, at yung iba pa mga social media platform.
hindi po basta-basta pwedeng utos-utusan niya na porket hindi mo gusto yung post ng iba, ano mo na agad, ipapa-take down mo na agad. Hindi po gano'n mga kababayan. 'Di ba? Meron pa po diyang mga halimbawa, may nag-report ng video ko. Ngayon, pwede ako mag-appeal. Pag hindi naaprubahan yung appeal ko mga kababayan, wala na ako magagawa. Pero, ang maganda kasi ngayon sa mga social media platform, pwede kang mag-appeal lalo na kapag kamali yung ginawa na pag-report laban sa'yo. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Magaling yung maliwanag is talagang strong po kasi yung laws natin on protection of women and children. So kapag po yun yung mga request natin for takedown and request for subscribers information ng mga accounts na nagpo-post ng mga ganong mga offenses, agad naman po sila nagre-respond. Pero yung Tama. Pero kasi yung ma'am, mga pag pinalawak kasi natin yung character assassination, kasama din ang family ni SP, kasama din ang family ni Senator Raffy pagkaambanat sa kanila personal, di ba? Opo. So di ba dapat siguro kahit man lang nag-ooperate sila sa bansa natin, wala tayong kapangyarihan para sabihan sila? Depende. Wala. Kasi para po maano natin sa batas, maisulong natin. Yung lang po ang gusto namin malaman, wala tayong kapangyarihan. Ngayon po, wala. I mean, yung nasa law po kasi natin sa Cybercrime Prevention Act, technically and legally, may jurisdiction po tayo. Pero Meron. opo, wala lang po tayong mekanismo. Di tsaka may cyber libel naman mga kababayan. Kung sa tingin na nakaka-character assassination yung isang tao mga kababayan, pwede ka naman magsampa ng kasong cyber libel. Kaya nga may cyber libel mga kababayan eh. Ngayon, kung ikaw masyado mong didibdibin at iisipin mong kinakarakter assassination ka, dapat di ka na lang tumakbo sa sa pagiging isang senador. Kasi unang-una, public figure ka eh. Isa kang senador, isa kang kongresista, at isa kang politiko sa madalit salita. So dapat hindi ka balat sibuyas. Ganon lang kasimple mga kababayan, paliwanag dyan. Para ipasunod sila dun sa mga orders ng mga law enforcement authorities natin. May jurisdiction lang po over cybercrime offenses. Pero Oo, pero doon sa pag-takedown, opo. dapat kailangan na talaga yung batas mo, SP. Kailangan na talaga. Lalo na po sa fake news. Kung minsan kasi yung mga namimintas, yung mga namimintas sa atin, opinion nila yun eh. Napapangitan sila sa akin, wala akong magagawa. So opinion. Tama tong kay Tito Sen mga kababayan. Hindi porkit nagbigay ng opinion. Ito para lang sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin. Hindi porkit ikinriticize natin yung isang senador, isang ganito, ganyan. Kinakarakter assassination na po siya. Hindi. Kaya po kasi siya mga kababayan napipintasan o binabatikos o pinupo na kasi may mali pong nakikita yung mga kababayan Pilipino po natin, especially tayo. Diba mga kababayan? Tama yung sinasabi dito ni Tito Sen. Sa madalit salita, gusto niya sabihin dito na dapat hindi kayo balat sibuyas. Biruin nyo nga kung mura-murahin ng mga vlogger ni Digong si PBBM. Diba? Kung tawag-tawagin ng kung ano-anong tawag. Nagiging balat sibuyas ba ang presidente? Hindi. Pinapansin ba ni PBBM? Hindi mga kababayan. Pero bakit mukha atang mas apektado etong si Senator Robin Padilla at etong ibang mga senador dun sa mga pamiminta sa kanila? Maliwanag ka mga kababayan na ang presidente na mismo kung mura-murahin. Hindi nga pumapalag mga kababayan si PBBM kasi nga nakapokus lang ang presidente sa mandato po niya at trabaho po niya. Yun nila yun. Pero yung hindi totoong balita, yun ang pinakamasakit sa lahat. At yun ang Tama. isa sa mga tingin ko na dapat nating talagang harapin nitong pandinig ninyo, Mr. Chairman. Thank you very much. Ayan. So dapat ang unang aksyonan dyan ni Senator Robin Padilla etong lantarang character assassination na ginawa ng Vice Presidente laban po sa opisina ng Presidente. Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Office of the President, involved sila sa Diba dapat yan Senator Robin Padilla ang ginagawa nyo po. Tsaka diba minsan mga kababayan, nagpakinig ng isang AI audio etong si Senator Robin Padilla dyan po sa Senado. At hinihinala na yun daw po ay si Atty. Claire Castro. Diba dun sa point na yun na kahit na mali yung AI mga kababayan, pakiramdam ng mga taga-suporta ni Atty. Claire Castro na nakarakter assassination etong si Atty. Claire Castro. So dapat mga kababayan, kung si Senator Robin Padilla medyo balat sibuyas sa ganyang usapin, wag niya dapat gawin sa iba. 'Di ba? Kung ayaw niyang ginagawa sa kanila, sa kanya, wag nilang gawin sa iba. Ang problema, ginawa po nila sa iba eh. Tapos ang masakla pa noon,
hindi naman pala mga kababayan, mga pro-government vlogger yung tinutukoy doon. Kung hindi mga vlogger na nagtatanggol kay Digong. Diba? So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, sundutan na rin natin yung tinalakay nating balita noong nakaraan. Patungkol po mga kababayan, doon po sa ibinalita ni Sir Ronald Llamas, isang political analyst mga kababayan na kung saan. Kaya pala daw humihina itong kampo ng mga Duterte, yung mga taga-suporta ni Digong kasi nga, kinukuha daw po yung mga passport number. At yan po pala talaga ay totoo. Bakit po natin nasabi? Kasi nag-post mga kababayan etong si Maharlika. At sabi po dito mga kababayan, eto Tay, mang-scam na naman kami. Sabi dito ni Maharlika, hindi ka namin mapapalaya sa signature campaign na ito. Pero kailangan lang namin gamitin ang pangalan mo at ang gumagamit daw ng pangalan ni Digong ay si Alputera. Ito daw pong bilot. Sabi dito, Attorney Vic Rodriguez, buti hindi ka pinilit na ilagay ang passport ID at phone number at home address and full signature mo. Para sa OFW, huwag magpapabudol muli. Huwag niyong ibigay ang passport yung passport at yung home address, phone number at saka mga signature ninyo mga kababayan kasi may mga bago nga pong pakulo, ito pong kampo ni Alputera na kung saan kinukuha nga po yung mga passport number, home address, telephone number, at ito pa daw po mga kababayang yung address mismo ng bahay. Diba? So ibig sabihin, yan po pala talaga, kung iisipin po natin, diba sinasabi nila, yan daw po ay signature para daw po kumbinsihin ng Korte Suprema na maglabas mga kababayan ng resolusyon na pinapabalik ng Pilipinas ito pong si dating Pangulong Duterte. Pero deep inside mga kababayan, dalawa po yung nakikita natin dyan. Una, siguro gagamitin ito ng kampo ni Alputera para pagkaperahan. Pangalawa naman mga kababayan, ito po yung paraan nila para makuha yung mga telephone number ng mga kababayan po nating OFW para pag nagpadala sila ng message na support Sara, mas mabilis po sila mga kababayan na makakakuha ng suporta sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi pwede po nilang gamitin yan Pag nakakuha sila ng mga telephone number, pwede po silang mag-text ng maramihan at palaganapin na support Sara, Sara for President, mga kababayan, magamit nila para sa maagang pangangampanya. So ngayon, ayon po kay Maharlika, yan po pala daw mga kababayan, isang paraan ng pang-i-scam di umano nito pong grupo ni Alputera. At buti na lang daw mga kababayan, paalala pa nila, yung mga kababayan po nating OFW, wag nyo daw po ilalagay yung mga pasaporte, yung mga number ng passport ninyo, mga phone number, home address, at full signature. Kasi nga, yan po ay gagamitin sa hindi po maganda. Mga kababayan? So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po mga kababayan dyan po sa mga issue na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo, hingil po dyan.